Muli po, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan. At kahit saan man po kayo sa sulok ng daigdig naroroon, ay ingatan nyo po ang inyong sarili. At para po sa ganon, ay hindi po kayo magkaroon ng problema. Ayan. At alam nyo naman at marami sa inyo na mga OFW or yung mga citizen na dyan sa mga iba't ibang bansa na yan ay mahal na mahal ko. At kung inyo pong balikan yung ating mga content dyan dati pa, nung una pa dyan nandyan naman po na marami po tayong natulungan na mga OFW na napa-abroad sa pamamagitan ng mga placement fee at kung ano-ano pang mga kailangan. Ayan. So kaya po ganun na lamang ang aking pagmamahal dito sa ating mga hindi lamang po OFW, yung po mga citizen na dyan sa mga iba't ibang panig ng daigdig. Ayan. So, siguro po mild lang po itong ating tatalakayin dahil para pong nagmukhang para po bang binuhusan ng suka itong nasa gobyerno, lalo na po ito si Boying Remulla, na kung saan po ay yung sa kagustuhan nila, yung lahat na ng paraan ay ginawa na nila para pauwiin dito si Congressman Tibes, na kung saan ay nandyan po siya ngayon sa East Timor or Timor-Leste. Ayan. So ngayon po ay kaya ko po sa sinabing parang binuhusan ng suka ay dahil yata lumabas na talagang wala sa lugar ito mga ito at wala sa ayos or ang gusto lang nila ay makaganti, kumbaga. At dahil dyan sa mga ganyan, mga plano nilang mga maiitim, kasing itim niya, na ngayon nga ay nagbumukhang panggatong na yung mukha niya, ayan po, at ang balita po ngayon ay napakaganda. At tinabla po sila ng East Timor or Timor-Leste. Ibig pong sabihin ng tinabla ay talo po sila doon sa nire-request nilang extradition dito kay Congressman Tibes. Ayan po, di ba? Yun, at ako na po, dismiss na ang kaso, hindi na po pinansin or wala na, sabi ng Timor-Leste, tumigil na kayong mga bangag dahil dinidismiss na namin yung inyong apila sa Court of Appeal na pauwiin nyo si Congressman Tibes sa inyo dahil alam namin ang mangyayari sa kanya na lulumpuhin nyo lang siya. Di ba? At yun naman talaga ang totoo dyan. So, ayun po. Ibig sabihin, tagumpay yung mga nag-apply ng mga asylum dyan sa mga iba't ibang bansa. Ngayon, magawin na naman po tayo dito kay sa Quadcom na kung saan ay kasasabi lang ni Barbers at saka ditong si Paduano na lahat ay gagawin nila para mapauwi rito si Harry Roque sa atin. Ayan. At ngayon, ganun din po. Lahat daw ay gagawin nila. Katunayan ay nag-uusap na sila dyan sa DOJ at kung ano-ano pang ahensya ng ating pamahalaan na pinag-uusapan na maghahain sila ng extradition para mapauwi si Harry Roque. At ang kagandahan po nito ngayon, nakapag-apply na po si Harry Roque ng asylum sa Netherlands. Ayan. At kahit na hindi pa nabibigyan ng approval yung kanyang application, kahit application pa lang yan, ay ginaranti na siya ng Netherlands government na hindi na sila pwedeng hulihin. Kaya ang lakas ng sampal, siguro ramdam na ito ni Boying, kaya siguro nangitim na yung mukha ni Boying sa mga inaabot niyong sampal. At ito pa ang matindi. Baka bukas makalawa lang, pero hindi naman siguro bukas makalawa, siguro mga
one week to 1 month, ginarantiya na rin ng abogado ni President Duterte na si Nicholas Koopman na malamang ay pauuwiin ng ICC itong si President Duterte. Ay, nakalaking kahihiyan ito. Ay, ang laki na naman sampal dito sa mga bugok na ito dahil unang-una, talagang hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya ang sinasabi nga ni Attorney Nicholas Koopman, diyan sa mga ginawa nila, sa pagmamadali nila, at lumabas na rin sa bunganga ni Torres sa hearing sa Senado, na talagang may oras at talagang yun ang order sa kanya na kailangan iras na napasakayin na ng eroplano itong si PRRD na hindi nila nagawa yung dapat gawin na iharap muna sa korte rito sa ating bansa si President Duterte bago dalhin sa ICC or sa Netherlands. At dahil dyan, yan yung sinasabi ni Attorney Koopman na dahil dyan sa napakaraming violation na ginawa kay President Duterte, yan yung magiging sanhi ng madidismiss ang kaso, mababaliwala. At siyempre, pag nadismiss ang kaso, anong mangyayari? Balik Pinas. Ayan. Ayan. Diyan lang sa dalawa na yun eh. Kay Roque at saka dito kay Tibis lang, ang laking sampal na sa kanila eh. O ikaw, Kadcom, lalo na itong si Barbers at saka itong si ano to? Si Paduano. O ayan, at ewan ko lang kung ako sa kayo inyo, pagka nangyari yun, ay nangyari na nga talaga. Ako, magtatali na lang ako sa liig, tapos yung dulo itali ko dyan sa railings ng tulay dyan sa flyover, tatalo na lang ako kung ako mapahiya. Ako, tatalon ako. O ano pa itong si Kwan? Itong si President Duterte. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan yung ating main topic. Dahil ito shocking. Itong susunod na tatalakayin natin. Pero bago po yan, ay naipadala na rin po yung GCash noong sino yun? Sino ba yung broadcast ko? Nalimutan ko na. Basta po, nandun naman po eh. Nandun kasi, hindi wala dito akong hawak na cellphone sa harapan ko. Naipadala na po yung GCash sa kanya. Doon po siya nanalo. Ngayon, mayroon po akong iiwanan na tanong na ako rin ang sasagot na isusulat nyo na lang. Ayan. Saan kayo makakita na magtatanong at magpapahula tapos siya rin ang nagbibigay ng sagot? Ako lang yun. Alam niyo po ba kung bakit? Kung bakit ginagawa ko ito? Kasi nga po, nagpapasalamat ako. Dahil kung inyo pong matatandaan na ang laki ng problema ko kako, di ba? Napakalaki ng problema ko doon sa mga pumipila na mga manliligaw ko. Ngayon, anong kinalaman ng pagpapalaro ko rito, ng pagbibigay ng load? Ang kinalaman po doon ay sa awa ng Diyos ay dahil yung aid ko ay nung nandito nga nakapila yung mga manliligaw ko na gustong makipagdao pang palad sa akin at gusto akong makausap, ay inisprehan ba naman niya ng kwan? Yung pang-spray sa kwan? Sa apoy, ano yun? Fire extinguisher. Nung inisprehan nga ng fire extinguisher, ayun, nagsipag-alisan, hanggang ngayon, hindi na sila bumabalik dito. Kaya nagpapasalamat ako, dahil sa pasasalamat na yan na wala nang umiistorbo sa akin, at wala nang nagnanasa sa akin, ayun, kaya po namimigay ako ng load dito. Kaya pagka mayroon akong pinapasagot ng tanong, ay ako na rin nagbibigay ng sagot at isusulat nyo na lang dyan sa comment ninyo. Ayan. Ano nga ba, Mr. Birana, yung itatanong mo ngayon?
ito po yung tanong ko. Ano nga ba? Ang tanong po ay napakasimple. At kilalang kilala rin, hindi ko kilala yan. Ha? Ngayon, wala akong ewan ko kung ibibigay ko pa ba yung sagot ay kasi hindi ko naman alam kung anong sagot. Kayo ang nakakaalam ng sagot, di ba? So kayo na lang magpatyan. Bagamat ang ginagawa ko rito na pag nagbigay ako ng tanong ay sinasabi ko ang sagot. Ngayon, papaano ko kayo matutulungan sa sagot ay samantalang hindi ko alam at kayo mismo sa sarili nyo ang nakakaalam. Okay. So ngayon, ang tanong lang po dito ngayon na dapat ninyong i-comment dyan ay yung, ito po, liliwanagin ko. Ito po ay paunahan. Paunahan po ito ng sagot. At ito po ay nagkakahalaga ng 200 pesos lang naman na load. At yung load na yon ay i-GCash po sa inyo. Ano? So, naliwanag naman po yan at doon kayo po magbigay ng information ninyo sa Tariq Hasan Mirza. Doon po kayo mag-send ng inyong GCash number at GCash kung saan nakaregister, kung anong pangalan nakarehistro. Doon sa inyong GCash, doon nyo po sabihin. Okay. So, since na hindi ko po alam ang sagot, kasi kayo naman yung nakakaalam, ay wala akong mabibigay siyempre na sagot. Kasi kayo nakakaalam eh. Ito na sagot. Ito na ang tanong. Basta paunahan po ito. Ha? Sino yung naunang sumagot ay yun. Yun ang mabibigyan ng load. Ang tanong, ano ang pangalan mo mismo? Yan. Yan po ha. Ang tanong, ano ang pangalan mo mismo? Kayo ang tinatanong ko. Hindi ako makapagbigay ng sagot kasi hindi ko naman alam ang mga pangalan ninyo. Di ba? Kayo ang nakakaalam kung anong pangalan ninyo. Yan po ang i-comment ninyo sa answer ninyo kung ano yung pangalan mo. Yan. Paunahan po yan. Ulitin ko lang po kasi kailangan ulit-ulitin eh. Ewan ko. Bakit marami sa atin yung hindi nakakaintindi? Sige, ulitin ko lang po ang tanong. Ang tanong po, dito sa isusulat yung comment at kayong sasagot, ano ang pangalan mo mismo? Yan. At yan po ay 200 pesos na load. Ayan. So, di ba? Hindi ako makapagbigay ng sagot kasi hindi ko alam. Kayo ang nahigit na nakakaalam niyan. Ganun po yan. Sinabi ko naman po dito na magbibigay na rin ng tayo rito ng load, ay bakit pa natin pahihirapan yung sasagot? Kung hindi na po kailangan pahirapan pa. At kung hindi nyo alam nga ang sagot, ako diba? Ako nga nagbibigay ng sagot sa inyo. Ayan. So, pupunta na po tayo sa ating main topic ngayon. Ito na po ay gawin lang po natin ito na dahil po napakasensitibo ngayon yung mga pulis, NBI at itong administration na ito, sensitibo po sila. Palibasa nga po ay panay-panay yung napapahiya sila dahil sa kaing-ingan nila. Di ba? Ngayon, ay mahirap na magtumbok tayo rito. Kundi, ang magtatanong na lamang tayo dito siguro kay Parot. Sino ba si Parot? Yan po yung undersecretary ng PCO na si Claire Castro. Kaya ko po nasabing Parot, kita nyo naman pag nagsasalita, parang parot nga. Parang ibon. Ayan. Sabi ba, ako siya, di ba?
So, dahil kasi kaya kaya tayo magtatanong, bagamat alam ko ang mga nangyayari, ay itatanong na lang natin, totoo ba? O sino sa inyo dyan, Mrs. Parrot, yung nasigundahan, nasundan, yung panghuhuli ng pulis ng California dito sa isang certain name na Butod. Ayan. So, totoo nga ba ito? Pero sigurado ako, magdi-deny ka. Kasi unang-una, lahat ng kapikip-pikian, lahat ng pagtatakip ay nandyan na sa iyo. Kaya wala akong aasahan dito sa tanong ko. Ayon po sa ating credible na resource person na sundan. So, ngayon, dahil nga ito ay parang may extended immunity, hanggang doon lang. Pero, naka-record na po yan sa otoridad ng Amerika. So, ayan po, wala po tayong kukunin dito. Dahil sinabi ko, sensitibo po ang mga nandyan ngayon. Dahil sa pagiging sensitibo nila, ayun, yung mga mukha nila, para ng panggatong. Kaya habang nagsisinungaling itong mga ito, lalong pumapangit. Ang papangit, tingnan niyo sa hearing. Mayroon ba kayong magandang itsura makita dyan sa hearing sa Senado? Walay. Kung hindi mga panggatong, ayun, ang lalaki ng ilong. Tapos, mayroon pa dyan na mukhang unggoy. Di ba? Wala kang makita. Kasi nga, puro kademonyuhan ang ginagawa. At, grabe pala, ha? At isa pa po, yung tumanggap ng 150 million para pagtakpan itong mga nawawalang sabungero. Kaya tuloy, lalong nangingitim yung mukha na para bang panggatong nga sa pandesal. Kaya papangit. Nakita ko yung 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 vlog na naman ni Ilong, grabe. Nag-triple na yung lapad ng ilong niya. Para ng ilong talaga ng baka. Sa kasisira, sa katatapik dito kay President Duterte at dito kay Pastor Kibuloy. Lalong lumapad yung ilong. Ngayon parang dati sinasabi ko parang troso. Ngayon hindi na po mukhang para ng puno ng balite. Kasi yung troso, mga ganito lang kalalaki. Ay ang puno ng balite, hindi mo kayang yakapin. Tapos maraming ugat-ugat. Yan yun. Wala nang pag-asa itong malaking ilong na ito, lumiit pang ilong. Dahil ang tigas ng ulo. Sinabi ko na yan paulit-ulit. Na pag nag-subscribe lang dito sa channel ko, Birana Live Studio TV, hindi lang gaganda ang tabas ng ilong niyan, gugwapo. Ay ang problema, talagang pinili niya yung ganyang parang mukhang kanggaro. Mas maganda pa nga yung tingnan yung kanggaro, maliit ang ilong ng kanggaro eh. Pero ito parang pinaghalong ilong ng baka at ilong ng kalabaw. Ayan, kasi nga ayaw nga mag-subscribe. Kaya kayong mga pangit dyan na makakapanood itong ating channel, itong ating video, huwag na po kayong patumpik-tumpik pa. Pindutin lamang po yung subscribe, pindutin yung notification bell, at pindutin yung all, pindutin nyo na rin yung share
instant mababago yang mukha ninyo. Ayan. Hindi lamang po kayo gagawa po. Hindi lang kayo gaganda. Atin-atin lang ito. Pero ito yung channel na magbibigay ng swerte sa lahat ng mga pag-subscribe dito. Hindi po biro yan. Tingnan nyo itong mga subscriber ko. Magturo nga kayo sa akin. Mag-comment kayo dyan sa akin. Kung sino yung mga subscriber kong pangit. Wala po. Wala pong sasabi sa inyo na ang subscriber ng Birana Live Studio TV ay pangit. Wala po. Wala pong magsasabi sa inyo. Dahil lahat po ng mga nakapag-subscribe, gumanda, gumwapo, swinerte. 3 po yan. So, ano pang inaantay nyo? Kaya itong mga pangit na ito, kagaya halimbawa na itong mga nandyan na gigil pauwiin si Harry Roque, gigil pauwiin si Arnie Tibes. Ayan, lalong po nga pangit ang ewan ko. Kasi ang laki nga ng premyo eh. Ang lalaki kasi ng premyo. Di ba? Hay! Bilisan mo ang trabaho mo. Ipasakay mo na agad si Duterte sa aeroplano. Meron kang 100 million sa akin. Ganun. Pauwiin nyo ito si Arnie Tibes. Mayroon kayong 100 million sa akin. Kaya naman, kung ano-ano yung mga pinaggagawa nila. Sabi ng Kwan, sabi pa ng isa dyan, pauwiin nyo ngayon din si Harry Roque. Kasi bago yan eh. May 200 million kayo sa akin. Paano natin alam yan? Well, binulong lang po sa akin ng ipis. Kaya tanungin nyo, yung mga ipis, kung gaano katotoo itong sinasabi ko. Ganun lang po. So, sana po doon sa nabigyan na po natin ng load, sana po makatulong kahit papaano. At, ano ba bukas? Sa linggo po, abangan nyo po yung doon sa June Birana Vlogs dahil sisimulan ko na po ulit yung bubunot doon sa timba ng pangalan ninyo. Okay? At yun po ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat isang tao. At ang bubunutin po natin kada video natin ay 2 po ng 2 tao. So, total of 20,000 po araw-araw ang pwede nating ipamigay. So, kaya nga po ang sinasabi ko rito, kung gusto niyo pong makasali, subscribe niyo na po itong Birana Live Studio TV. I-subscribe niyo rin po yung June Birana Vlogs. Pagkatapos niyo pong i-subscribe itong 2 channel, i-screenshot ninyo, i-send niyo po sa Tariq Hassan Mirza. Pag yun po ay na-receive ng aking sekretary, isusulat na yung pangalan, gagawa na po kayo ng yung binubunot natin, yung rolyo na binubunot natin sa timba. Ano po? At yun po, tuloy-tuloy na po yan. At yun po mga nandyan sa timba, hindi na po mawawala yung inyong pangalan. Dahil pagkatapos po niyang ma-reach natin yung 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV, ay magbibigay po ako ng grand prize na 1.5 million. Ayan po. At baka isabay ko na rin pong ibigay yung kita natin dito sa YouTube channel natin. Kasi nga po, di ba sinasabi ko sa inyo, magmula nung sumahod itong ating YouTube channel, bagamat hindi naman masyadong kalakihan, pero doon sa 4 na taon na hindi ako nagwi-withdraw kahit centavos, noong nakaraan po yun ay nasa 2.5 plus na po. 2.5 million plus na po ang nandoon sa bangko. Hindi po ako nag-withdraw dyan kahit na centavos. Kasi ang sinasabi ko po rito, itong Birana Live Studio TV channel
ay hindi po akin, kundi sa inyo pong mga subscribers ko. Kaya kayo rin din po ang makikinabang nito. So, yun po. Baka isabay ko na po doon sa sarili kong pira na 1.5 million, baka isabay ko na po yan. Basta, noong nakaraan po kasi mga 2.5 plus na po. 2.5 million plus na po yung kita na nandyan po sa bangko ngayon. So, siguro ngayon, nasa nasa 4 months ago na po yun. So, mga 5 months ago na. So, malamang po ngayon ay baka mas mahigit pa doon dahil buwan-buwan po yan dumarating ang sahod. Ganon po ako magbitaw ng salita dito. At hindi po ako kagaya nitong mga politikong mga sinungaling na ito na wala nang ginawa kundi mangako ng mangako na kapag kaibinoto nyo sila, lahat ay ipasisiminto nila. Pati mukha ni Noli de Castro ay ipasisiminto nila. Pero hanggang ngayon, bako-bako pa rin yung mukha ni Noli de Castro. Kaya wala na kayong dapat paniwalaan dito sa mga politikong ito dahil ito yung mga sinungaling, mga demonyo pa. Tingnan nyo yung mga pangako nilang yan. Yang pangako nilang pagagandahin lang buhay ng ating mga kababayan. Nasaan? Sino ang mga tumutulong? Doon po sa naaabot ng aking tulong, ay ako lang po yung nakakagawa nun. At sinabi ko po yan sa inyo. Na kaya ganun na lang ang galit ko pag nakakarinig at nakakapanood ako ng mga pangangawat itong mga politikong ito. Ganun na lang ang galit ko. Kasi nga ako mismo, personal kong pinupuntahan yan mga dati naming iniikutan na yan. At ang sinasabi ko rin po yan, yung dating 1,000 pamilya, nag-triple na, 3,000 na po sila ngayon. At patuloy pa pong parami ng parami, kasi nga po pagka pumunta kami dyan, na para kahit pa paano ay mayroon tayong maiabot sa kanila, na kahit na pangsaing man lang nila, ay nagsusuguran din po yung mga ibang tao. Na ang sinasabi rin po nila ay, Sir, wala din po kaming masaing. So, yung bang mga ganun na naglalapitan na wala naman doon sa aming listahan, yun ba ay pwede mong itaboy? Hindi po. Bagkos sila ay bigyan mo rin. Kaya po yung sinasabi ko na hindi lamang naging triple ngayon, patuloy pong parami ng parami yung ating tinutulungan. Ganun po. Kaya ganun na lang ang galit ko. At ganun na lang yung paghahamon ko rito na pwede kong itong mga kawatan na ito, pwede kong samahan ito dito sa mga iniikutan namin. Oh. Yan po kung saan nanggagaling yung galit ko minsan. Dahil nga po dito. Napakarami po nating mga kababayan ang talagang masabi nating hirap na hirap sa buhay. Talagang masabi nating siguro sa loob ng 1 buwan hindi nasasayaran ng bigas or kanin yung kanilang mga kaldero. Ganun po. Yan po ay base doon sa mga bagong lumalapit sa amin. Kaya nga po, laging ang sinasabi ko rito sa mga kasama ko na kapag iikot na kami, actually, kung po yan 2 elf po lang, 2 elf yan pagka nag-ikot na po kami, puno po yung 2 elf na truck. Plus mayroong 2 L300. Punong-puno po yan ng kung ano-ano po yung mga pinamimigay namin. Kaya sinasabi ko sa kanila, sobrahan nila. Hindi lamang yung nakalista na dating iniikutan natin, kundi yung pang mga lumalapit din sa amin. Ganun po, kaya laging may sobra. Anyway, at ano nga ba yung tanong natin? Madam Lucrecia,
Nasaan na nga ba? Si Butod. Ayan. Okay. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating pong may kapal. Yun pong mga subscriber ko na may mga sakit sa buhay or may mga sakit ngayon, ay ilipat na po ng ating Panginoon ang inyong mga sakit dito sa mga kawatang mga politiko. Ayan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.